ng linggo, excited na bumiyahe papuntang Aklan sina Janine at Marco. Magjowa, parehong stress sa trabaho, parehong gustong kumawala kahit saglit. Umupa sila ng puting SUV sa isang murang rent-a-car page sa Facebook. Wala silang pakialam sa review. Basta malinis, malamig ang aircon at may full tank. Pasado 10:10 na ng gabi nang tumapak sila sa mahaba at madilim na daan pa antik. Maambon, malamig at minsan lang ang ilaw sa poste. Sa labas, puro puno. Sa paligid, katahimikan. Sa loob ng sasakyan, tanging windshield wiper lang ang maririnig. Tik-tik, tik-tik, tuk. Konti na lang love, bukas ng umaga, dagat na agad. Sabay kindat ni Marco habang nakafocus sa daan. Ngunit napansin ni Janine na parang biglang gumaan ang loob ng sasakyan. Hindi dahil sa aircon, kundi parang may ibang presensyang dumaan. Kumilabot ang batok niya. Tumingin siya sa cellphone, nag-pop up ang notification mula sa rent-a-car app. Drive safe, vehicle number NXT617 has been flagged in past fatal incidents. Napakunot noo si Janine. Love, may record daw ng aksidente itong sasakyan. Paglingon niya sa rearview mirror, biglang nanigas ang kanyang katawan. May tao sa likod. Isang babaeng basang-basa ang buhok, maitim ang balat, parang sunog na natuyo at ang mukha. Hindi mo mabasa kung may ngiti o nakakunot. Wala siyang mata. Yung butas ng mata niya ay malalim, parang bangin. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita. Pero kitang-kita ni Janine, nakatingin ang multo sa kanya, sa salamin. Tila nakasandal ito sa likod ng kanyang upuan, 1 pulgada lang ang layo. May tao sa likod, sigaw niya, halos mapunit ang boses. Napalingon si Marco, napakadyot sa manibela. Biglang umanod ang gulong sa gilid ng daan. Sa bilis ng pangyayari, isang delivery truck ang sumalubong, muntik na silang mabangga. Put! Sigaw ni Marco habang halos tumirik ang makina. Nakahinto sila sa gitna ng kalsada, katahimikan, ulan, hangin, at ang mabilis na pintig ng dibdib nilang dalawa. Janine, nanginginig, dahan-dahang nilingon ang likod. Wala na roon ang babae pero may naiwan. Basa ang upuan, basang parang pinagdapuan ng bangkay. Nagkatinginan sila ni Marco. Hindi na tayo tutuloy, bulong ni Marco. Kinabukasan, ibinalik nila ang sasakyan sa address ng rent-a-car sa Kalibo. Pagdating nila sa maliit na opisina, isang lalaking halos senior na ang sumalubong. Sir, saan galing yung unit nyo? Sabi po sa inyo sa Facebook, unit number NXT617, di ba? Sagot ni Marco. Napamaang ang matanda. Iho, imposible. Yung unit na iyan, nahulog na sa bangin 4 na buwan na ang nakakaraan. Magkasintahan ang sakay. Patay pareho. Hindi na yan nahanap. Hindi na rin namin ginagamit yung plaka na yan. Sira na ang makina. Tanggal na sa system. Napatingin si Janine sa sasakyan. Sa rearview mirror. At sa salamin, nakaupo ulit ang babae. Tahimik, walang galaw.